Maayong gabi sa tanan. I am happy tonight that God had given me a privilege to be a part of this revival conference. Gani, I felt so humble being the speaker tonight. Kay daghan man dring mga nag-una na to, and we really praise God for the pastors nga nag-una na mo. Nag-set sila og example, nag-set sila og mga steps nga masunod na mo, and we are really grateful for them. And also nagpasalamat ko sa Ginoo ni Pastor Paul nga mo'y akong pastor, amen. And I really keep it to my heart nga bisag pastor ko naa ra gihapon ko'y pastor. And I really praise God for his life. Gigamit siya sa Ginoo, na save ko through his preaching. And nakagrow ko spiritually a little bit before niadto ko Bible school through his preaching and through the ministry here in Metro Iligan Bible Baptist Church. And I want also to recognize all of those nga dunay part sa akong Christian life. Si Pastor Rod, siya ay gabaptize nako. Si Pastor Carl, niapil na siya follow up nako when I was in Marawi. And Pastor Glendale, na ba to dere? Mo to itig tudlo na kog kabuang. Aman to. Ito, joke ra. Seryoso ka na, gitudloan ko nagsuluining sa una, bago kong na-save, madto mig kauswagan, kuyog miya na magsuluining. And I praise God for what God has done in our lives. And I praise God nga karong gabi, I felt very humble to stand before you. And I was really blessed na panalanginan kay ko sa choir, amen? Perting ninduta kay choir. O kung murag hapit na taba na sa langit, amen? Unya nalipay, nindot po gayo ang special number. Kung makadungog ta og mensahe, preaching man or kanang kanta, kabahin sa resurrection ni Jesus Christ, ambot lang. Backslider ra gyud di ma-revive. Amen? And praise God mga igsoon, salamat sa Ginoo ana og sa mga kadula og basketball ganina. Sa Pastor Leo, high pointer na mo. Sa Pastor Leo diha. Alright, so manindog ta tanan palihog. Manindog ta Matthew chapter 13 verse number 3 to 8. So we praise God for this opportunity nga ang word of God mawali. Amen. And I know that revival only comes from the Word of God, through the Spirit of God, and through the ways of God. Dili gyud mahimo ang revival kung dili Ginoo ang sentro sa revival. And God will always use His Word. And God will always send revival in the church during godly activities. And we praise God that we are here tonight. Matthew chapter 13 verse number 3 hantod sa verse number 8. So itugot lang ninyo nga ako'y magbasa, then just please follow it with your eyes. Okay, the Bible says in verse number 3, and he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon the stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among the thorns, and the thorns sprung up and choked them. But the other fell into the good ground and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, and some 30-fold. Kita tanan nakabaluta nga kining gisulti ni Jesus is in a form of parable. Hilig kay si Jesus magtudlo, magsulti, ginamit ang parable. And we know that parable is an earthly story with heavenly meaning. It is an earthly story with heavenly message. It is an earthly story with heavenly manifestation. And I believe ang Ginoo doon na siya itudlo, doon na siya gitudlo sa iyang mga disciples,
And I believe ang iya pong gitudlo up until now gusto pa gyud itudlo sa Ginoo. And we can see here 4 kinds of response, upat ka klaseng response sa gitanom nga pulong sa Dios. The Bible says, the sower went forth to sow. The sower here represents the preachers, mostly. And the sower here represents the Sunday school teachers, those men who handle Bible studies, those women who handle children's classes, those Christians that saw the Word of God. But most especially sa mga pastor o mga preacher. So tonight, I'll be preaching the message entitled, The Responses of the Sown Word of God. The responses of the sown Word of God. Let us pray. Heavenly Father, I pray tonight that the Holy Spirit will have a freedom to talk to us, to teach us, to rebuke us, to correct us, to instruct us, dear Father, by your Word. We thank you, O God, nga karong gabi, ma-magnify na mo ang Word nimo. Among gibutang, Lord, among kaugalingon dire, giset na mong hunahuna, among gibiyaan ang mga butang Ginoo sa among balay o ron sa may among giatubang, because we understand how important the Word of God is. Ikaw, Lord, mag-bless karon sa preaching sa imong pulong. Dear Holy Spirit, nagtuo ko that you are our teacher, that you will give conviction and you will guide us unto all truth. So i-bless, dear Father, ang pagwali sa imong pulong. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay, makalingkod ta. Now, this parable is very common to us. As kasagaran nato, kabalog yun ani. Kasagaran nato, familiar na ni nato. But praise God, mga igsoon, nagtuo ta that the Word of God is not bound. Ang pulong sa Ginoo dili ni mahutdan, dili ni wala ni boundary. Ang pulong sa Ginoo pwede ni siya iyang ipakao nato bisag kapila pa ta mo kaon sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo naag yun ay something for us and even for us tonight. Now, there are truths that we can learn from this parable concerning the teaching and the preaching of the Word of God. Natay makita diri nga mga kamaturan based sa Word of God, o makita natong mga kamaturan that is happening in our churches and that is happening in the individual lives of Christians. Because teaching and preaching ministry is very important. Sa wala pa o sa di pa mubalik ang Ginoo, mga igsoon, ang pagwali o pagtudlo sa pulong sa Ginoo dako gyud kayog importansya. It has a great part in the work of the Lord. O salamat sa Ginoo, mga igsoon, nga ang design sa Ginoo by the foolishness of preaching. Nga daghan kayong gihimo ang Ginoo sa atong kinabuhi sa mga churches, sa individual lives through the preaching of the Word of God. Now, number 1, una atong isgutan the kinds of response of the lost concerning the sown Word of God. Kabalo na ta ani, especially kung pastor ka, sulwiner ta, kabalo ta nga kining upat ka klase nga ground nga makita nato mga igsoon na mga wayside. Kung magwali ta sa pulong sa Ginoo, magtudlo ta sa pulong sa Ginoo, labi na sa mga dili luwas, wala pa nakakaplag og kaluwasan, dunay upat ka response nila. Number 1 is wayside. And let us look at unsay interpretation ni Jesus Christ sa wayside. Gipasabot niya sa verse number 18 o verse number 19. Okay, look at your Bible. Niyon ang Bible. Hear ye therefore the parable of the sower. Gisulti ni Jesus Christ ang parable, then iya pong gipasabot unsay pasabot sa parable. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which receives seed on the wayside.
So kitang mga sulwiner, kitang mga pastor, kitang nagsigsulwining, kabalo tani nga sadyang naatay sangyawan sa pulong sa kingdom, which is the gospel, na ay mga hagbong sa wayside, o mga igsoon, nakadungog sila sa pulong, naminaw sila sa pulong, but the Bible says, the wicked one catcheth away, which was sown in his heart. Munang naatay gipang sulwining, naatay gipang tudluan sa pulong sa Ginoo nga murarag wala. O magsulwining ta, hulaton lang ta, kanusa mahuman. Or kundi ba, respetar lang nga maminaw. And after that, ang ilang gipaminaw, gikawat sa kaaway. The second response is in verse number 5, nga gipasabot ni Kristo sa verse 20 o verse number 21. Muna, kitang mga sulwiner, paminaw, pag-ayo, mag-share ta sa Word of God, walay problema ka, wala tay problema kung wala sila nituo. Amen? It just show unsa nga kasing-kasing, unsa nga ground sila. Basta siguroon lang nimo nga imong kinabuhi tarong atubangas Ginoo. Amen? Okay, number 2 is stony. Gipasabot ni Jesus Christ ang stony. Ningon siya, but he that receiveth the seed into the stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it, yet hath he not root in himself, but dureth for a while. So na ay mga gipang sangyawa nato, mga igsoon, ngay nagsangyaw nato, mag-show silag interest. Mag-show sila, maminaw sila, unya ningon ang Bible, malipay pa sila nga maminaw, unya midawat sa pulong. But the Bible says, ningon ang Bible, mga igsoon, and anon with joy receiveth it, yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation and persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. Itang mga pastor, kabalo tani nga makahatag ning excitement nato kitang mga sulwiner. Kay nagsulwining nato, mo respond man niya malipay, magpasalamat pa, salamat nga imo kong gisiran. Salamat nga gisultian ko nimo sa pulong sa Ginoo. Pero by and by, tungod sa tribulation o sa persecution, na nagay mo ingon nga nganong naminaw magato nga baptist man to, kuan man ang mga baptist, minaw-minaw na bukan ang Bible. Unya inana na po niya, pagkadungog nila ana, they were offended. Nga naman, walay gamot sa ilang kasing-kasing. Mauna mga igsuon, nga wala na munga. And the third one, ikatulo mga igsoon, is the thorny. In verse number 7, gipasabot siya sa verse number 22. Ingon ang Bible, he also that receives seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he become unfruitful. So naapoy gipang sangyawa nato nga nakasabot gyud siya sa kaluwasan. Nakasabot gyud siya nga ang kaluwasan tungod sa grasya, pinagis pagtuo sa unsay gihimo ni Jesus Christ, nakasabot gyud siya. Iyag yung gidawat, nalipay siya nga nidawat sa mayong balita. Pero mga igsoon, the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word. Ang word nga natanom siyang kasing-kasing, gituok sa care of this world. Munang naatay mga prospect nga positive kayo, permiro, gi-follow up nato, gi-Bible studyhan, perti kayo, ang uban magpabaptize pagyud. But you know what, pag sadyang human sila baptize, kung ila magpili na sila kung unsa ilang pilion mo, padayon ba sila sa pulong sa Dios o adto sila sa care of this world and the deceitfulness of riches. That's why kining mga tawhana, pilio nila ang care of this world and the deceitfulness of riches. Muna ang usahay kining mga suluiner ma-discourage. Kay magtuo ka nga, nanagyokoy bunga, nagpabaptize na, okay na kayo. Pero himan-himan day, gipili niya ang care of this world and the deceitfulness of riches. Wala ni padayon sa pagpaminaw, wala nagpadayon sa pagpangalagad sa Dios. And sometimes, kining mga tawhana would hurt us and would discourage us in sharing the gospel. Amen? Am I right? And even today, bisag unsa na ta kadugay sa ministry, naagoy mga tao ngayon ani.
And we praise the Lord nga naay ikaupat in verse number 23, the good ground. But he that receives seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. So naagyod out mga igsoon sa mga tao, naagyoy mutuo sa mayong balita, naagyoy maluwas, dahil naay magpabaptize, naay muadto sa church, ug sila mamunga sila 100-fold, mamunga og 60-fold, ug naay mamunga og 30-fold. And praise God mga igsoon nga naay mga good ground, ug kanang mga good ground kasagaran naa diri karon. Amen. Munay nangahimo nga faithful nga church member, munay nangahimo nga soul winner, munay nangahimo nga Sunday school teacher, munay nangahimo nga mga choir member, munay nangahimo nga mga workers sa church, munay nangahimo nga Bible student, munay nangahimo nga mga preacher, munay nangahimo nga missionary, munay nangahimo nga mga pastor, ug munay nangahimo mga igsoon nga galamiton sa buluhaton sa Dios sa pagpadayon sa pagtanom sa pulong sa Ginoo. Amen. Ug kabalota nga naa pa ta sa surface, let's go to number 2. These responses mga igsoon, makita natong kamatuoran that these responses is showing the kinds of responses of the believers in the church. Dili lang responses sa mga lost nga atong gipangsangyawan. Makita pud tani nga responses ni siya sa mga membro na sa church. Amen? May mga responses, mga igsoon, sa mga na-save na member na nga naa na sa church, kini nga klase nga response, makita ra gyapon tanis mga kasimbahanan. Amen? Number 1, mga igsoon, na ay mga wayside nga mga anak nas Ginoo, mga luwas na naminaw sa pagwali sa pulong sa Ginoo, but their response is wayside. These are the kind of members nga musimba ni sila, muattend sa church, pero ang ilang nadunggan, mga igsoon, paggawas nila, gikawat sa kaaway, nga muraragway nadunggan. Muraragwa ni simba. Muraragwa ni adtog simbahan, muraragwa giwalihan, kay ang tanang giwali, gikuha sa demonyo sa dang nigawas sila sa simbahan. Muna, paminaw pag-ayo, importante kayo ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Muna, bantayan na to, kay nagawas na to, or wa pagay takagawas, wa pagay ka-closing prayer, paminaw, maghimo na ng kaaway o paagi nga ang pulong nga atong nadunggan, kwao na niya. Muna usahay makakita tag mga membro sa church, mo claim gyud nga luwas, mo claim gyud nga baptist, mo claim nga mutuo sa pulong sa Ginoo, pero wa na nga usab ang kinabuhi, walay improvement sa kinabuhi, kaysa lang nigawas sa church, gikuha sa demonyo. Amen? Wa pagay kagawas sa church, gikuha na sa demonyo. O unsa na istorya, wa gyud istorya kabahin sa wali. O unsay makita naunsa man tong usa ka choir member nga inahiwi mo to yan sinina. O naunsa man to pastor nga balik-balik man ang wali. Paminaw pag-ayo, response na sa wayside nga Kristiyanon. Nga muraragwa ingon ka nga, tulo naman ni katuig, upat naman ni katuig pinaminaw. Mura magway na katunan. Amen? Muragwa man na usab ang kinabuhi. Why? Because their response as a believer is wayside. Gikuha ra din sa demonyo. The other one is stony. Amen? The other one is stony. Nga sa diyang magwali sa pulong sa Ginoo, magtudlo sa pulong sa Ginoo, mga igsoon, gahi na kay agtang. Gahi kayo og kasing-kasing. Nga bisan unsaon og wali, bisag unsaon og tudlo, mga igsoon na bless ng uban, siya wa ra gihapon. Ngano man, stony ang iyang kasing-kasing. Unya, some of them, ang uban po dani, mudawat sa pulong nga malipayon sa dang giwalihan. Amen, mana na bless niyo ko sa wali. Nindo to, pastor, salamat sa wali ha.
Pero sa yung sa Bible, pag-abot sa tribulation tungod sa pulong. Nakadawat sa pulong, na bless siya. Mingon siya nga, panalangin ni, tinuod yun ng waliha. Pero pag abot sa tribulation, nga muantos, kinahanglan siyang muantos, aron iyang tumanon ang pulong, dayon gipersecute siya, giingnan siya. Example lang nato, kanang simba, kanang sulwining, maumugin ay major, kanang giving. Sa diyang naabot ng tribulation, kay kung magsulwining ta, magwali ta, maghatag ta, mangalagad ta, naagyud tay tribulation nga masugatan. Unya ay nagkasugat sa tribulation, mga igsoon, naapag persecution nga mingon ngano mang mga lagad man ka, ngano si kagkanta sa choir, nganong gasulwining ka, nganong gahatag man ka, kung makadungog ay ana, mugahi ng kasing-kasing ma-offended. Dili na tumano niya ang pulong sa Ginoo. Maunay kasing-kasing sa Kristohanon nga stony. Are you still there? Amen. Munang kitang mga pastor, matingala ta nga, bless man ka ito katong membruha. Ni amen man to. Nindot man tong naong niya diya sa diyang nagwali. Pero mura magwala gihapon na usob ang kinabuhi. Mura gihapon gwa bang ano? Walay gamot, mga igsoon, as what the Bible says, walay root, ug sa diyang naay tribulation, naay persecution, naibot ra dayon sa kasing-kasing, munang nahimong unfruitful. The third one, nga response sa believer. The third one is the thorny ones. There are believers that are thorny. Unsay gisulti sa Bible. Unsay gisulti sa Bible. Look at verse number 22. He also that receives seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and it becometh unfruitful. Naay mga believers, mga igsoon nga thorny, tunokon. Kaysa diyang naminaw sa pulong, mga igsoon, naminaw sa pulong, ug nakasabot siya sa pulong, sa diyang naminaw, nakasabot siya, the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word. Mauning mga klase Kristohanon, kining mga thorny, mauning klaseng mga Kristohanon nga doctrinally and practically knowledgeable sa Word of God. Kabalo. O kung imong lalison sa doktrina, kabalo. Kung imong sultian nga mauni angay ang buhaton kung Christian na ka, practically ming na ayaw kog sultian na kay kabalo ko, nagwali na mangga ko, nagtudlo na manggani ko, kabalo ko ana. But you know what? They are thorny nga naman. The care of this world, ang kabalaka aning kalibutan na. Amen. Mas conscious pa sila, mas concerned pa sila unsay nahitabo sa kalibutan kaysa unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. And the thing is the deceitfulness of riches. You know what, mga igsoon? Ang stony, mauni siya ang James chapter 1, verse 23 to 24. Look at your Bible, tanawa gani. Ang stony, ato sang i-review. Mingon ang Bible, for if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in the glass. Verse 24, for he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Naminaw sa pulong sa Ginoo, unya nakabalo nga unsay kinahanglan usbo niya, unsay bati niya, sama nga nagtan-aw siya sa amin, mga igsoon, pero paggawas sa simbahan, murag nakalimot siya unsang klase nga tao siya. Then the stony ones, mga igsoon, ang example ana, the Israelites during the time of Moses. Unang giingnan sila, if you hear the word of God, harden not your hearts. Ayaw pagahi ang inyong kasing-kasing. Then the third one is the thorny. Hello?
Mao ni mga igsoon nga klase nga mga Kristohanon, kung makadungog sa pulong sa Ginoo mapanalanginan, makadungog sa pulong sa Ginoo maghimo pag commitment. Amen. O malipay ta nga nay mag-forward, malipay ta nga nay mga desisyon, malipay ta na, but what we are talking about are the responses and the reality that is happening today. Hello. Og niyon ang Bible mga igsoon, the care of this world, bingon nakasabot man ko ana, gusto mo gyud ta kong mubuhat ana, pero gusto man ta ko mo apil og suluining, pero gusto man ta ko mangalagad sa Ginoo, gusto man ta ko maghatag sa akong kinabuhi, gusto man ta ko mag-practice anang giving nga gitudlo sa Bible, pero og mga igsoon, it is happening in our churches. Kaming mga pastor, we saw it happening in our churches. Nga naay mga Kristohanon nga mailad sa kwarta. Muni ang 1 Timothy chapter 6 verse number 10. O look at your Bible. 1 Timothy chapter 6 verse number 10. O sa sa Bible, for the love of money is the root of all evil. Muni klaseng mga Kristohanon, mga igsoon, nga palabihon pa nila, bahalag manika sila, bahalag makasala sila, bahalag unsay ilang buhaton just to gain money. Hello? Ang Bible nagtudlo mga igsoon og proper og sakto nga paagi unsaon nato pag-acquire og money. But this thorny mga igsoon, kining thorny nga response sa atong mga churches karon, mga igsoon, tungod sa pag-ilad sa riches, the word is choke. Ang pulong sa Ginoo natuok. The Bible says, nahimo silang unfruitful. Mangutana, pastor, nganong nahimo mga unfruitful? Ikaw daw kuno mo, you will be eared from the faith, and you will be pierced through with many sorrow, kung mabunga pa ba ka. Are we listening? Are we listening? Mga igsoon, ang Ginoo nag-andam na tog panalangin, pero panalanginan ta niya sa saktong paagi, sa matarong nga paagi, sa honest nga paagi, sa Diosnon nga paagi. Dili sa paagi mga igsoon nga kalibutanon og pamaagis demonyo. We can never exchange the value of the Word of God with the value of money. Una mga igsoon, daghan sa mga Kristohanon walay revival because of the love of money. Minaw ta? Usahay mo na yung mga Kristohanon nga negative kay giving. Negative kay giving, kung magisgot na day giving, negatibo na ang utok. Magisgot kay giving, lahi na huna-huna. Magisgot kay giving, maghuna-huna na, giunsa na sa simbahan, giunsa man na, daghan kayo makadungog ka sa social media nga against mga igsoon sa tudlo, sa tithes and offering, mas mutuo pa sila. Why? Because they love money. They don't love the Lord. Ang problema bitaw sa mga Kristohanon, mga igsoon, nga negatibo sa giving, unya dili mo practice sa giving nga biblical nga gitudlo sa Bible, because their heart is thorny. Ang pulong sa Ginoo naa, pero natuok ang pulong sa Ginoo. That's why they became unfruitful. Pero tanawa ning good ground nga mga Kristohanon, they encounter tribulation because of the word. Kining mga good ground, they encounter persecution because of the word. Kining good ground mga igsoon, they know also the care of this world. Kabalo sila unsay panginahanglan sa kalibutan, kabalo sila unsay praktikal nga buhaton sa kalibutan, kabalo sila mga igsoon nga ang kalibutan karon ug ang demonyo ga-offer og mga pamaagi nga makakwarta ta bisan pag makasala ta. Pero kining good ground, ningon ang Bible, namunga siya og 100-fold. Namunga siya og 60-fold. Namunga siya og 30-fold. Dili lang na financially, but spiritually namunga siya. Amen?
Ug ang good ground mga igsoon, salamat sa Ginoo, kining mga klase nga mga good ground mga igsoon, nga mga membro, bisan pa mga igsoon, ug unsay mahitabo, sama sila ni Peter, moingon sila, nevertheless at thy word I will let down the net. Mo ni mga igsoon, dili ni mga perpekto nga Kristohanon, dili ni mga Kristohanon mga igsoon nga di makasala, pero ang ilang kasing-kasing basta gisulti sa Ginoo mauna. Basta gisulti sa pulong sa Ginoo, bahala lisod, bahala gamay ra gahimo, bahala mga igsoon kung gamay na lang nagtuan na, maura gyapon na akong tuan kay mao na giingon sa pulong sa Ginoo. Mo na good ground. Unya unsay mahitabo, ang good ground mga igsoon, mamunga gyud siya. Mamunga gyud, wala pa ko kakita og Kristohanon nga faithful sa word of God nga wala namunga. Hey Christian, listen to me. Let us go back to the old-fashioned word of God. Balik ta sa Bible. Hey, ang yawa mag-offer siya og prosperity. Ang kalibutan mag-offer og prosperity. But listen to me, true prosperity cannot be separated from the Word of God. Di na pwede masiparar. Joshua chapter 1 verse number 9, ang tinuod nga success og prosperity, gikan gyud na sa obedience sa Word of God. Di gyud na masiparar bisag unsa pa. Are we listening? Kay ang word of God mao gyud makahatag og tinuod nga success. Hello? Hello? Ang word of God mga igsoon mao gyud makahatag og tinuod nga success. Gani sa James chapter 1, kung imong buhaton ang pulong sa Ginoo, dili nato kalimtan, dili jata hearer, kundi doer sa word of God, niyon ang Bible. This man, chapter 1 verse 25, this man shall be blessed in his deed. Are we listening? Ako bago pa kong mga pastor, but pastor, let me encourage you. Let me encourage you nga ang tinuod nga prosperity gikan sa obedience sa pulong sa Ginoo. Maunay tinuod nga prosperity. Dili kining unsay prosperity nga gitudlo sa kalibutan. Dili ta kinahanglan mo compromise aron mo prosper sa ministry. Christians, di ta kinahanglan magpakasala aron makakwarta lang. Look at Genesis chapter 26 verse number 13. Genesis chapter 26 verse number 13. Look at this. Let us compare this to the life. Tanawan ning kinabuhi, 26 verse number 13. Okay pa mo diha? Wala ko nang isog ha? Nagwali rata sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman kung di ta walihan, di ta kamata. Ningon si Brad Yukom ganina, pastor, mga saba na ka nagudili. Magwali ra ko sa pulong sa Ginoo. Amen? Tanawa verse number 13 and verse number 12, tanawa si Isaac. Tanawa si Isaac, verse number 12, unsay gisulti sa Bible. Remember pila to kaklaseng pagpamunga? Tulo. 100-fold, 60-fold, and 30-fold. Look at that. Then Isaac sowed in that land and received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Verse number 13, and the man waxed great and went forward and grew until he became very great. Look at that. Kanang pag-ingon sa Bible, and the Lord blessed him, that is 30-fold. Pag-ingon sa Bible, and the man waxed great, that is 60-fold. He was greatly blessed by God because he obeyed and he is faithful sa covenant. Nga gihatag siya ang amahan, nga gikan sa Ginoo, because God is a God of covenant. Ug pag-ingon sa Bible, may iso nakakita mo ana, and went forward and grew until he became very great. He was greatly blessed by God. Magsugod na sa blessed.
then we will be greatly blessed. Then ang atong future mga igsoon, atong gihandom that we will be very greatly blessed. Amen? Muna inindot kay mga igsoon, muna ang atong response sa pulong sa Ginoo, dapat mga igsoon kita conscious gyud ta sa word of God sa atong kinabuhi. Muna ang teaching and preaching of the word of God is very important. Dili ni basta-basta mga igsoon kining pagwali o pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Kay mauni gidesign sa Ginoo mga igsoon nga ang mga churches, ang glory sa Ginoo dili mo depart sa church. Kay kuyaw kay na kung si Jesus Christ mo simba siya, mangita siya simbahan, ang iyang gipangita dili katong daghag membro. Ang iyang gipangita dili tong dagkong building. Praise the Lord for dagkong building. Praise the Lord for great attendance. Ningon gay si Jesus Christ bisag duha ra o tulo, basta naghisgot sa akong ngalan, unsa may ngalan, He is the Word. The Word is exalted in the midst of the church. Ningon siya, there am I. My presence will be with them. Amen. Pero kung i-bless ta, di po ta magpabiling gamay. Tama? Tama, amen? Pero mingon kay si Jesus, bisag duha ra o tulo, mo attend ko ana nga church. Hello? Thirdly, ikatulo. This parable also, we can learn from this parable the growth of the response of the people of God to the sown word of God. Makita po nato diri ang growth. Ngano man, dili ta ma-discourage kung natay mga membro nga wayside. Wayside pa na sila karon, but let us just faithfully lang natong itudlo, iwali ang pulong sa Ginoo kana nga wayside mga igsoon. Let me encourage you kamong kitang bag-ong nagsugod. Someday that wayside Christian, kung faithful lang ta magwali, magtudlo sa pulong sa Ginoo, mahimo na siyang stony. Arang-arang na kaysa wayside. Amen? Mingon nga, bahala mo na, kasabot man ko na, pero bahala mo, di ko mutuwa na. At least nakasabot na. Then that Christian, mga igsoon, eventually, sa diang iwali, itudlo ang pulong sa Ginoo, then eventually, he will become thorny. Amen? Na siya pulong sa Ginoo, pero ang pulong lang sa Ginoo, matuok lang. And eventually, mo grow na siya into a good ground. I don't know about you, kung pastor ka or dugay na kang Kristohanon, I've seen a lot of Christian nga nagsugod og wayside. Pero eventually, nag-grow siya, niya nahimo siyang good ground. I can tell mga members namo sa among church nga una, wayside yung kay kinaiya. Then ni gahi, then ni torne. Dayon, eventually, nahimo ng good ground. Dili nung kaidaghan, pero naagyod. Amen? Ug sometimes mag-igsoon, this thorny, this wayside Christian breaks the heart of the man of God. Say makasakit atong kasing-kasing ani. But listen to me, kitang mga pastor, we don't have that control. That's why this parable is very important to us. Sa una, bago pa ko nagpastor, tudluan gyud ako, faithful gyud kang nagwali, nagtudlo sa Bible. Unsaon di man gyud ni mausob. Inani man gyud ni siya. Say mag-uulta no, amen. Hilak pa ta. O pero dili kitay sayop. Sila mo'y sayop. Nahilak ko sa Ginoo sa una, kinay mga membro inana ba sigug hilak, unya sigug kasakitan. Ni kundi ni maayo magsige nigpadayo ginani oy. O tan-aw datas Bible be unsay solusyon na ni? Nagbasa ko sa James chapter 1, niyon ang Bible, kung double-minded na ang man, niyon ang Bible, ayaw nagpatuho nga tao nga napa na siya madawat gikan sa Ginoo. It is because ang Ginoo nay wala gahatag niya. Dili na fault sa pastor, basta faithful lang siya nagwali sa pulong sa Ginoo. And I was encouraged, niko inani day ni Lord. Unang minus-minus na ang stress, amen? Minus-minus na ang kaguol.
Lastly, mga igsoon, sa ito number 1, kinds of response of the sown word of God ngadto sa mga lost. Number 2, sa mga members sa church. Ikatulo, makita po nato ang the growth of the response of the believers inside the church. And fourthly, I want you to listen carefully. Fourthly, we can see here also the declination of the good ground inside the church. Makita na to mga igsoon ang declination. Bot pasabot, we praise the Lord mga igsoon kung ikaw nakita nimo nga good ground ka. Nakita na to nga ang church na to good ground. Ang pastor mga igsoon good ground. But let us be very careful kay daghan kayong good ground nga karon dili na good ground. Nag-decline na, amen? Munang makakita ka o Kristohanon nga faithful kayo nga sulwiner. Makakita ka Kristohanon nga faithful kayo sa church. Buntag naa, hapon naa, prayer meeting naa, midweek naa siya sa mga activities sa simbahan, na revival, na missions conference, unsama Father Sunday, Mother Sunday, naa siya kanunay sa church. But eventually mga igsoon, kung magkumpiyansa ta kanang good ground mga igsoon, someday kung iyang tagaan og opportunity ang kaaway nga mosulod sa iyang kasing-kasing, mahimo na siyang thorny. Pastors, did you see that in your church? Nga makakita kag mga Kristohanon nga init kay sa pagpangalagad sa Ginoo, inagwali nimo, mudawat gyud sa pulong sa Ginoo, mag-ubig gyud sa pulong sa Ginoo, but eventually mahimo silang thorny. Unsa naman, maingon naman nga sa una gahimo man ko ana. Sa una ga-obey ko ana, sa una ga-involve ko ana, sa una ako nang gihimo faithfully. Pero unsa na isulti karon, moingon na. Kamo na lay buhat ana kay humana mi ana. Kamo na lay buhat ana kay niagi na ko ana. Kamo na lang ana, mga igsoon, munang mahimo ng thorny because the word, mga igsoon, nga gigamit sa Ginoo, nga gibless siya, ang pulong sa Ginoo nga gigamit, nga napanalanginan, na usab ang iyang kinabuhi, na usab ang direksyon sa iyang kinabuhi, hinay-hinay na nga dili niya dawaton. Why? Because of his pride. Kay kung mamunga na gani ang Kristohanon mga igsoon, dangerous kaayo kung ang pride mo keep ina. Kita ba mo sa realidad sa church? Sa wa pay trabaho, faithful kaayo? Amen? Bag-o pang trabaho, faithful kaayo? Sadang nag-antos pa, faithful kayo. Pero mga igsoon, sadang naka-experience na, dili noon tanan, maka-experience na sila og panalangin sa Ginoo, mamunga na sila. Instead unta nga gibless na sa Ginoo, mao na noy layo na sa Ginoo. Have you noticed in the churches nga kung professional na gani, murag di na mubuhat sa buluhaton sa simbahan kay professional na? Unsa man ning buluhaton sa Ginoo para ras pobre o way eskwela? Unsa man ning mga profesional wala giapil og luwas sa Ginoo? Unsa man ning nidato na, unsa man ning gibless na sa Ginoo, dili ra di ay ta under sa authority sa pulong sa Ginoo? Oh, nindot katong presidente sa Amerika. Kay nagsimba niya siyang church, malipay siya. Maingon siya, when I was in the White House, I have a lot of pressure because I am a president. But when I come to our county church, muadto na siya sa iyang church, minsan I am happy because I am a saint here and a member of the body of Christ. Presidente, pero pag abot sa ilang church, usher. Hello? Nindot kay ang church, mga igsoon nga puno og profesional, puno og kanang mga businessman, puno og mga kanang graduhan nga naa nangalagad sa Ginoo, na mga ministry nga gihimo. But look at what is happening. Kininuuntang mga tao nga gibless, gipromote sa Ginoo, gipapasar sa Ginoo, gipanalanginan sa Ginoo, daghan na ginansya, dili nun tanan.
pero maunoy dili makita nga faithful sa church. Hello? Dili noon maunoy mo tinuod og alagad sa Ginoo. How we wish sa mga churches nga bisan professional na naragyapon sa choir. How we wish nga kung panlitan mga igsoon, gi-promote na tagmaayo, gi-bless na ta financially, natay sakyanan, natay dako nga balay, or educated na itong mga anak, unya gibutang na ta sa Ginoo sa place nga gi-bless na niya, mga igsoon usahay, mao panuoy magpalayo sa Ginoo niya, di na mag-involve sa buluhaton sa Ginoo. What is happening? Kay nagtuo siya nga good ground siya, nga dili na siya pwede mo decline into thorny. Oh. Hello? Nya wisdom po ni para na itong mga pastor. Amen, bago pa man ko, pero I hope makatabang ni nato. Kung naagay mga thorny nga member, dili na to atakihon. Amen? Sulay daw kunog damag anang buongon. Samlang buongon nga kahoy, tunokon. Magtuo day kag ang buongon mo'y masamad. Mudas magikag tunokon, kita gyud masamad. And I have learned that. O Lord, ang stage ani niya karon thorny ni siya. Dili ni pwede na to ihid-on. O kay kita mo'y magmiserable ani, kita mo'y ma-stress. Amen. Ingnan ko sa Ginoo, bisag di pa ka masukuan na niya. Bisag di pa na nimo kontrahon kay nagdisobey na nako, maka-experience na sa akong judgment. Kay nagdisobey na sa akong word. Amen. Pero hapit na ko naupaw. Naaragapon. The good ground will eventually decline. Diba kita tag mga churches nga good ground kayo? Amen? Pero karon gani dili na word of God mo'y hari sa ilang simbahan. Unsa may giingon ni Paul, unsa may giingon ni Paul sa taga Galacia, ningon si Paul, kinsa may nagbuang kaninyo nga di naman mo mutuman sa kamatuoran. The church is always under the authority of the word of God. Kitang mga pastor, we are always under the authority of the word of God. Ang mga members are always, mga igsoon, always under the authority of the Word of God. Amen? That's why, mga igsoon, revival is very scarce in the life of the people and sometimes impossible for the Christians. Why? They don't abound with the Word of God anymore. Kanindot man anang i-bless ta sa Ginoo financially, i-bless ta sa Ginoo sa ubang mga butang nga makaabot ta ng 100-fold, makaabot ta ng 60-fold, ma-i-bless ta sa Ginoo 30-fold, pero naara gihapon, faithful na gihapon ta nang alagad sa Ginoo diha sa local church. Mga igsoon, you cannot serve God outside the local church. Kung mga lagad ta sa Ginoo, mga igsoon, diha gyud ta sa local church, mga lagad. We can do a lot of good things outside. Pwede na nato mahimo. Pero ang Ginoo, panahon sa judgment seat of Christ, unsa may ingon niya, paninglon ta mo unsay gibuhat ninyo sa akong lawas. Are we listening? We praise God, mga igsoon, nga available paning 100-fold, 60-fold, and 30-fold nga blessing. Oh, salamat ko sa Ginoo, mga igsoon, nga naay gihimo ang Ginoo sa mga member namo sa church. O naay gihimo ang Ginoo na ko'y nami member sa una nga walay klarong kaon, walay trabaho. Dahil nami member sa una walay trabaho. Dayon nag-faithful sa Ginoo. By the grace of God, nag-faithful siya sa Ginoo. Dayon naa siya opportunity nga makagawa siya. Then nang-apply siya sa gawas, then dali ra na approve ang iyang application sa Canada, karon nagtrabaho na siya sa Canada. Miuli siya, pag uli niya,
Gikasal na ko siya kauban, gikasal na ko siya last March. Nya nagtuo ko nga dako na siya sweldo, pag uli niya sa simbahan, magkanang mag-asi-asi na ba kay dako na magsweldo. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay pag-abot niya sa church, wa pa siya niadto siyang balay ni diretso sa among church. Nya ningon, pastor, unsa may imong isugo nako? Kanindot ana, amen? Hello? Na pastor, unsa may ako matabang nimo? Kanindot ana nga membro? Hello? Nya karon by the grace of God, missionary na namo siya sa Canada. He is winning souls there. Ug salamat sa Ginoo, tinuod ang blessing sa Ginoo. Nganuman sa ilang company, wala pa siya 2 years that time, pero ang mga 5 years na sa ilang company, pila na katuig sa company, wala gyud na promote nga nahimo nga lidhan. Siya wala pay 2 ka tuig, gi-promote siya nga lidhan. Unsaon na to pag-explain tungod kay gwapo siya, tungod kay unsa siya, maayo siya, dili. It is because of the blessing of God. Pabor na sa Ginoo. Nanawag sa nako ning siya, pastor, na ako'y problema. Kung sa may problema nimo, sa gi-promote ko, pastor. Yung sa may problema na, Brad. Ang mga nag-una na ko, pastor, masuya unya. Masuya gyud na. Amen? Natanawa sa Genesis chapter 26. Look at this. Genesis chapter 26. Paminaw pag-ayo, church members, paminaw pag-ayo na i-principle diri nga atong makatunan. Genesis 26 verse number 13, 14. Tanaw na to unsay atong makatunan diri kinabuhing Isaac. Okay pa mo? Okay pa ta? Praise the Lord for that. To God be the glory. Tanawa unsay gihimo mga igsoon. Sa dihang gibless na si Isaac og maayo sa Ginoo, in verse number 14, for he had possession of flocks and possession of herds and great store of servants. Unsay sunod nga phrase? And the Philistines envied him. Hello? Munang mag-careful ta kung good ground ta. Kay kung i-bless kas Ginoo, naagyo na'y masuya nimo. Amen? Kung pastor ka, i-bless kas Ginoo, ayaw katingala nga na'y masuya nimo, normal ra na. Kung membro ka, gi-bless kas Ginoo, na'y masuya nimo, ayaw katingala. Hello? Kung gi-bless kas Ginoo, ayaw katingala kung naay masuya nimo. Pero mga igsoon, kung Kristohanon ta, kung pastor ta, kung kita mo'y masuya, we need revival. Ngano sa Bible kaklaro ana? And the Philistines envied him. Paminaw, Philistines ray suyaan. Oh. Hello? Listen, kung good ground na ka, praise the Lord. Kung ang church nato good ground, praise the Lord. Kung kita nga pastor, good ground, praise the Lord. Pero i-test tas Ginoo, kung i-bless tas Ginoo, kung naay mga tao nga naay masuya nato, unsay attitude nato towards nila. Amen? Kamong gipang promote sa trabaho, normal ra na nga naay masuya ninyo. Unsay buhaton, praise the Lord. Og niyon ang Bible, kung ang imong kaaway, labayon kag bato, labayag pan, isulod o garapon. Mo na niyon sa Bible dili. Niyon ang Bible, overcome evil with good. Kay kung maghimo kag maayo sa naghimo nimong dautan, nagbutang kag baga sa iyang ulo. Amen. Og daghang Kristohanon gi-bless sa Ginoo by the grace of God, pero kay naay nasina nila, naay nang libak nila, naay nang daot nila, naguba noon ang ilang kinabuhi, maunang ang blessing sa Ginoo na undang pag-flow sa ilang kinabuhi ug sa ilang ministry. Are we listening?
Amen. Salamat sa Ginoo ani nga parable. We will be reminded. And listen carefully. Ang tinuod nga prosperity, obedience gyud sa pulong sa Ginoo. Mo gyud ay tinuod nga prosperity. Kay unsa man ang giprosper sa Ginoo, flocks, herds. Unsa giprosper sa Ginoo, naapod siya servants. Do we see? Si Isaac. Muna kung Kristohanon ka, ayaw ingon nga ang blessing spiritual ra. Spiritual din ang herds. Spiritual din ang flocks. Spiritual din ang servant. Material man na, amen? But most especially, ang tinuod yung nga blessing, spiritual. So I hope and pray tonight that God has stirred our heart. Unya, sama sa salamin, nakita nato ang pulong sa Ginoo nga, nakita ni mong kaugalingon ba, as the word of God is being preached, aha man ko ana, wayside ba ko nga Kristohanon? Stony ba ko? Thorny ba ko or na ako sa good ground? Kung nakita nato mangigsoon na search nato based sa word of God, makita nato unsay pagtanaw sa Ginoo, pag-istorya nato sa Ginoo, then we need to respond to the word of God. Mag-respond ta and be honest. Let us be honest. Ang Ginoo nakakita mas atong kasing-kasing unsay sitwasyon nato. Amen. So tonight I will invite you to please stand. Manindog ta. Mag-ampot ta buhi na mog dalaygon nga Dios. Salamat Ginoo sa pulong nga nadayag nawali karong gabi una. Lord, I know, dear Father, that you have spoken this word to your people. I know, O God, nga kini Ginoo nga mga pulong tinuod ni Lord sa among kinabuhi, dili man siguro pareha mitanan, pero naag yun diri Ginoo nga mga stony, mga wayside, mga thorny, and naay mga good ground diri. Lord, ang prayer na ko, Lord, nga ikaw Ginoo magpadayon og bless sa among kinabuhi. Magpadayon mi Ginoo og dawat sa imong pulong sa among kinabuhi, dear Father. As you continue to bow down your head, close your eyes tonight, mayon ka, makaingon ba ka, Pastor? Salamat sa Ginoo sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Usako sa pagigistoryahan sa Ginoo. God has spoken to my heart. And as I evaluate myself, nakita nako ang akong kaugalingon through the mirror of the Word of God tonight. Nya nakaingon kas Ginoo, honestly, the Lord has spoken to me. Could you raise your right hand? Makapataas ba kasi mong kamot? We will pray for you. Amen. Praise the Lord. Naa ba? Naa ba? Amen. Praise the Lord. If God has spoken to your heart, and God has something for you to do, ganahan sa Ginoo nga naay usbon sa imong kinabuhi, naay ganahan sa Ginoo nga ipahimo sa imong kinabuhi, then tonight, if God has spoken unto you, then I will invite you to come. You get out from your seat, come on, tonight, uduol ka din sa tubangan, make it official to the Lord. Make it official to the Lord. May ka nga, Lord, tinuod yun Ginoo, nga sometimes ang pulong sa Ginoo, di na mag-work sa kuha. Sometimes, Lord, stony ang akong kasing-kasing. Sometimes, Lord, matuok ang pulong. But if you are a good ground, you need to be aware, we need to be aware that declination will come if we decline our faith from the Word of God. Come on, if God has spoken unto you tonight, the altar is open. We can go to the Lord. Mayon ka, Pastor, first night pa man karon, maayo ng first night nga na-settle na nato kung sa i-settle na to sa Ginoo. You come.